Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Luzon News Media. May picture dito, ang Pangulo nag-inspect. Di ba may krisis sa langis ngayon? So, dapat ang ini-inspect mga gasolinahan, yung mga nag-overprice, yung mga oil depot, kinakausap ang mga ito, nakakatawa. May krisis sa gasolina, sibuyas ang ini-inspect. Natawa na lang ako. Yan ang daming sibuyas. Reaction ng taong bayan, oh. Grabe. 50,000 ang nag-react. 48,000 ang tumatawa. 229 ang galit. At 899 lang ang nag-like sa pag-inspect ng Pangulo sa sibuyas. Wala pa. 1% na lang ang naniniwala o pumupuri sa ganitong lakad ng Pangulo. O bakit nag-inspect ng sibuyas? Meron bang krisis sa sibuyas? Binasa ko ang mga comments, parang oversupply daw ang sibuyas ngayon. So, bakit niya in-inspect ang mga sibuyas kung supply? Yung mga comments nabasa ko, baka pwedeng i-convert sa gasolina. Or, yung iba pang comments, hindi, related yan. Dahil kailangan ni sibuyas panggisa sa tuni-tuniladang pansit. Wala na talagang kailan ba ako nagpunta sa isang mall? Ayun, mga last week, na-meet ko isang abogado na subscriber ko. Ano na bang nangyari sa Pangulo natin? Wala nang katinoan sa isip. Anong kinalaman sa tuni-tuniladang pansit? Trabaho ba ng maestra yan? Ako, naging maestro din ako bago ako nagsundalo. Mga halos 4 years akong nagturo sa high school. Alam ko yung trabaho ng maestro. Ang trabaho ng teacher, basically mag-prepare ka ng lesson plan, pag-aralan mo yung subject matter, may lesson plan yan, then ituturo sa mga bata. After that, mag-prepare ng exam, then pagka-exam, check ang mga computing ng grado, yun ang trabaho ng teacher. Yung, I don't know kung totoo ba, ang mga teachers natin ngayon na nagluluto ng tuni-tuniladang pansit, malayo talaga sa I don't know kung ano na ang takbo ng pag-iisip ng Pangulo. Nakakapagsalita siya ng ganun. Yung katatanim lang natin, nag-ani na tayo kagad. Meron bang ganun? Ano pa? Nagtanim tayo ng bigas. Meron, nung kampanyahan, meron pa siyang sinabi na medyo masama. Pusi. Yeah, may nabanggit siyang pusi. I don't know ha. Parang hindi siya sanay sa yung ganitong sitwasyon, yung pressurize, yung kulang siya sa stability under pressure. Yan ang obserbasyon ko lang yun. I might be wrong, opinion ko lang. Dahil wala eh. Nagkakagulo na, nahirapan na, sabi pa niya, normal. Normal pa. Kung hindi pa nagalit ang mga senador sa kanilang mga hearing, hindi na magdi-declare ng national emergency sa langis. Tapos ayaw pa, I don't know kung kailan nila i-cancel yung excise tax ng fuel. Dahil malaking tulong yun sa taong bayan, pag tanggalin yung buwis sa fuel, excise tax, bababa daw ang computation bababa ang kada litro ng fuel 10 pesos. O di, ang laking bagay nun. Kaya lang hanggang ngayon, wala pa rin. I don't know kung may crisis committee daw sila. Tinawag nilang uplift. Uplift.
team uplift. Uplift, di ba, yung ipataas ang kailang, sinasabi ng iba, downlift. Yung iba naman, shaft lift. Ginawang katatawan, may meaning yung uplift eh. Unified package for livelihood, yung I, nakalimutan ko yung I, food and transportation. So, ang bilis, sabi ni Attorney Claire Castro, ang bilis ng kilos ng pamahalaan, ang dami na naming nagagawa para tugunan ang pangangailangan ng taong bayan mula nung nagka-krisis. Hoy, yung mga ayuda ninyo hanggang Metro Manila lang kayo. Sa mga probinsya sa Mindanao, wala pa akong nababalitan na bigyan ng ayuda. Hanggang ano lang, photo ops lang. Kaya ako ayokong maging negative. Kaya lang, wala na akong asahan sa administrasyong ito. Well, kahit nahirapan kami sa pagtaas, kaya pa naman, papaano yung kababayan natin na naghihirap? Yung hindi pa nag-increase presyo ng langis, hirap na. How much more ngayon? Hindi ko na ma-imagine gaano kahirap yung taong bayan ngayon, yung mga kay ako na may pension na hirapan na, kailang kaya pa. Nagtatagal ng ilang buwan ito, I don't know. Ito ang mahirap sa pagdinig ng Senado kahapon ba yun? Inamin ng mga ilang oil companies hanggang April na lang, yung iba Mayo na lang ang stock nila sa langis. Oh, paano yung sinasabi na normal pa? Kaya God save the Philippines talaga. Sana malampasan natin ang pagsubok nito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Og karon mo na ni ang atop sa natagaan na Mugero, mga silupin. So mo na gid ni ang itsura sa ilang atop, mga silupin lang in town. So na ay mga yero nga sa kuan, pero gaulan na naman, so gisapawan na lang og silupin, kinig iya silupin na gyud. Og mao na ni ang mga yero nga among gihatag sa among gitabang sa tawo nga nagkalisod na tungod sa ilang atop. Andam ka koy, ako koy, tagangan koy. Ay, kimaganto yan. Yan kara ba? Ug karon managyud sa pag-atop ang among ginatabang nga yero sa mga tao nga bustot na ilang balay, so karon maayo na gyud. Salamat sa Ginoo nga ayan magbat sa Ginoo nga nasay gihimong guide nga tao nga nagtabang sa buha nga ang among atop nga nabuslot tungod natapakan rag silupin. Salamat sa nagtabang. Salamat po sa sin nga gihatag sa mua nga nami maulanan na sulbad na gid among kwan. So pila na to katuig ang imong atop nga yero nga gitapakan ng og silupin? Mag 8 years na 8 years. ay hapag yun na Pulihan. pulihan. Mm. Hatag sa yero nga sin. Mm. So salamat kaayo.
O mo to.